So, eto na naman po tayo 'no, mga kababayan. Laway-laway ebidensya na naman po mga kababayan yung ating pag-uusapan. So, ngayon pong, madaling araw diyan sa Pilipinas, 3:00 ng madaling araw na diyan, eh, mga boss chief amo sir dito. Katanghalian naman po o 2:00. Tanghali ba ang 2:00 o hapon na 'no? Ah, minsan hindi ko alam kung ano pagkakaiba ng tanghali at hapon mga kababayan, mga boss chief amo sir. So, kanina pagpasok ko. Yan, andiyan. Naka-uniform pa tayo. Kanina pagpasok ko sabi, "Mark, mayroong ano, tawag dito, mayroong nagtatanong kung ano daw ang posisyon mo dito sa tawag dito, sa VIP Fitness." Sabi ko, "Bakit naman, eh?" Feeling ko parang gusto ka ipatanggal daw. Gusto kang ipatanggal dahil yata sa vlog mo 'no, dahil yata dun sa ano. Gano'n po ba? Siguro na sabi ko, hindi dun sa trainer. Sabi ko, kaya pala. Baka mamaya, ano lang, naaapektuhan na dun sa mga bina-vlog natin, mga pinagsasasabi natin na ipapatanggal daw po ako doon sa aking trabaho. Ayan po, puwede kayong tumawag ulit diyan sa VIP Fitness tapos sabihin niyo lang po na, "Si Mark Ramos hindi namin gusto yung mga pinagbaba-vlog, dapat, tanggalin sa kumpanya ninyo yang si Mark Ramos." Ayan, dinamay na po pati trabaho natin. Sabi ko sa sarili ko, "Saglit, tatanggalin ko ba si Mark Ramos?" Iniisip ko, kapag tinanggal ko si Mark Ramos, wala nang magpapatakbo nung ano, kumpanya. Ay naku, sabi ko. Sabihin mo kapagka tumawag ulit o pagka pumunta ulit, sabihin mo ayaw tanggalin nung may-ari, si Mark Ramos. Kaya mga kababayan 'no, naku, umaabot kayo sa punto na tawagan yung trabaho ko, para ipatanggal lang ako. Malakas ako dun sa may-ari, malabong mapatanggal niyo ako dun, hindi ako tatanggalin nung may-ari na yun. So, tatlo po ang ating ano mga kababayan, ang ating topic ngayon. Isa, eto nakita lang natin, pinasa sa atin yung, um, ano daw, sabi-sabi 'no, na si Pastor Kibuloy daw po mga kababayan ay ano na, nasa China na. Eto basahin natin, Politico.com, ayan babasahin ko lang po 'no, medyo blurred, ayan. Politico.com, nakalagay dito, "Eskapo na?" Question mark. Tinatanong nila, Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. So, kumbaga si Pastor Apollo Kibuloy daw po mga kababayan, lumipad na papuntang China, ano, ayaw harapin yung mga kaso sa kanya. Sabi ko, bakit ba ano, kung talagang merong kaso, i-prove niya yung sarili niya na wala siyang ginagawang kasalanan, gano'n lang naman 'yun. Gano'n din po dito kay ano, kay laway-laway lang 'no, yung pinakamagaling magpakalat ng fake news, ano? Kung wala talagang laban yung kaso ni Abel Bacudio sa'yo, ay naku, ano, ang dali-dali pong puntahan mo 'yan, harapin mo, sabihin mo yung part mo, ipakita mo yung ebidensya mo na talagang yang pinagbibintang mo kay Abel Bacudio, walang katotohanan po mga kababayan. Gano'n lang naman po 'yun, 'di ba? Gano'n din po kay Pastor Apollo Kibuloy, nakalagay dito, controversial. Pastor Apollo Kibuloy reportedly flees to China amid a US fugitive status and a looming Senate investigation into serious allegation. Tapos meron Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, a fugitive from the United States. Pugante. Pugante sa Estados Unidos. A fugitive from the United States and a subject of a Senate investigation for alleged abuses on a woman and children has allegedly left the country, a well-placed source told Politico_PH. We receive information daw that Kibuloy is no longer in the country and is reported to be now in China. Nako, ba't kaya po China ang takbuhan nila ano ngayon?
China yung puntahan nila ngayon. The source who declined to be identified also said they have yet to look into how Kibuloy was supposedly able to leave the country. There's no detailed report of how he was able to leave the country of it or if there was a hold order issues against him. Meron na bang hold departure si Pastor Kibuloy? Kung walang hold departure, makakalabas at makakalabas yan. Di po ba? Kibuloy was supposed to appear before the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality hearing on Thursday but still, no show, hindi nagpapakita. Kaya siguro naiisip ng mga iba, no? Mga kababayan, baka wala na dyan sa Pilipinas, baka lumipad na ng China. He was being investigated of various allegations including their involvement in large-scale human trafficking, rape, sexual, child abuse. To cut the story short, ayun, merong mga kailangang harapin na ikinasa sa kanya. Committee Chair Senator Risa Ontiveros revealed that he request to issue subpoena against Kibuloy has yet to be signed by the Senate leadership. Kung bakit hanggang ngayon, sabi daw po ito, no? Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lang po itanong. As to why until in English lang po ano. For the information of the Senate President, Mr. Kibuloy has failed honored investigation. So hindi nga humarap mga kababayan at ngayon iniisip ng iba na nasa China na dahil siguro nakita nila. Ayan, no? Yung picture niya, litrato niya na private jet. Ayan, medyo blurred mga kababayan. Di ba? Para po sa akin, kung talagang hindi ginawa, harapin. Kung talagang walang mga kasalanan, humarap. Ganun lang naman po yun mga kababayan.